Tulog mo yan, gutom lang yan. Oo. Sunod, mga kababayan, dito tayo kay Pulong Duterte. Oh, mga kababayan, kung naalala ninyo, galit na galit si Pulong Duterte, mga kababayan, na sinabihan ni John Vic Rimulya na baka sabog lang siya noong mga time na yon, baka high na high siya noon. Galit na galit, mga kababayan. Sumagot si Pulong. Pakinggan natin, mga kababayan, kung gaano kagalit si Pulong. Ito. Hinamo ni Davao City 1st District Congress. Ito. Sinabihan kasi siya, mga kababayan, na sabog lang siya nung time na yon. Baka sabog siya nung narinig niya na merong waran si Bongo. Hinamo ni Davao City 1st District Congressman Pulong Duterte si DILG Secretary John Vic Rimulya. Nakapwa sila sumailalim sa hair follicle drug tests. Ginawa ni Congressman Pulong ang hamon matapos siyang sabihan na high at sabog ni Secretary John Vic hinggil sa pahayag. Tigilan nyo, alam nyo sa totoo lang, kayo kasi mga Duterte, manahimik na lang kasi kayo. Bakit? Ang lakas ninyo mang trip. Tapos pag nabalikan kayo ng trip, kayo na yung biktima. Ito yung sakit ng mga Duterte, no? Alam nyo kayo mga Duterte, gayahin nyo na lang si Kitty. Pasyal ng pasyal sa yate, halik ng halik sa jowa. Oo, wala pang issue. Dax pa naman yung jowa, sarap. Diba? Hindi yung, ay, nako. Kung ano-ano kasi pinagsasabi, ito yung sakit ng mga DDS, no? Maglabas ng issue, tapos paghanapan mo pruweba, walang may pakita. Ang sabi, reliable source. Ano ba 'yon? Ang sabi niya, reliable source. Ang sabi niya. So, bakit hindi na lang kasi sabihin sino ba yung source na yan? Bakit sasabihin pang reliable source? Utang inang yan. Continue. Ng kongresista na mayroon na umanong ICC warrant of arrest laban kay Senator Bongo. Sa kanyang Facebook posts, hinamo ni Congressman Pulong si Secretary John Vic at sinabing isama na rin niya ang boss nito, maging ang asawa at anak nito. Wala pang sagot ang Malacanang sa bagong hamon na ito ni Congressman Pulong Duterte. Pero dati nang sinagot ng palasyo na hindi sasailalim sa hair follicle drug test ang Pangulo para lamang pagbigyan ang mga kritiko ng kanyang administrasyon. Diba? Kita nyo yan? Issue kayo ng issue. Gawa kayo ng kwento. Pag hinanapan kay ebidensya, ang sagot nyo, hair follicle test. Layo, no? Layo. Kaya nga yung mga supporter ng mga DDS, yung iba nawawala eh. Alam niyo, ito yung isa sa dalawang rason lang yan kung bakit ang DDS magtagal at bakit ang DDS aalis. Pagiging DDS. Ma'am Dinah Jane, hilo po sa iyo dyan, ma'am. Sir Henry, hilo po. Dalawa lang yan eh. Kung bakit aalis ang DDS at magtagal ang DDS bilang DDS. Una, yung DDS na umaalis, yun yung mga DDS na nauntog saglit. Bakit? Ang sabi, may warrant na daw si Bongo, sabi ni Pulong. Sasabihin na naman, sabihin ng DDS, paano tayo nakakasiguro na may warrant si Bongo? Wala namang nilabas si Pulong na ebidensya. Alis na nga lang tayo. Kasi puro kwento, walang kwenta eh, di ba? Isa yan sa rason na kung bakit ang DDS aalis pagiging DDS. Sabi ni Sara, si Lisa Marcos daw, sangkot sa pagkamatay ni Paulo Tantuco. Kasi nandun daw si Lisa noong namatay si Paulo. Asan yung ebidensya? Sabi nung taga-Amerika. Ang sabi ng DDS, alis na nga lang tayo, kwento lang pala. Pangalawa, ito pa. Yung isang DDS, kung bakit siya nanatiling DDS kahit niloloko na. Sabi ko nga sa inyo, kahit tusukin ni Sara yung butas ng puwet niya at isangal sa bunganga ng DDS na kaharap niya, sasabihin pa rin ng DDS, I love Tatay Digong, Duterte sa 2028. Bakit? Ang tawag doon, DDS na tanga. Yung DDS na may utak konti, pag binagsakan mo ng issue yan, wala kang may pakitang pruweba, lalayas yan. Bakit? Kasi mga kababayan,
Ang daming DDS dito nanonood sa atin na lagi kong nasusunog, lagi kong nababara. Pag sinabi mo, hindi totoo yung sinabi ni Pulong. Sasabihin nila, si Pulong nagsabi, naniniwala kami. Ngayon, pag binalikan mo yan, asan yung pruweba ni Pulong? Oh, ang sagot ng DDS, oo nga no. Alis na nga lang tayo pagiging DDS. Puro kwento yan eh. Oh, di ba? Yung mga DDS na kunti may utak, nakalug lang, lalayas yan. Kasi kahit sabihin mong DDS ka, kailangan mo pa rin ang fruit. Kaya pag sinabi ba ng jowa mo, ang laki ng titi ko, kahit DDS ka, mahalin mo ba ako? Siyempre sasabihin ng DDS, sige nga, pakita mo yung titi mo kung malaki ba, jujuwain kita, mamahalin kita. Oh. So pag hindi mo napakitang malaki yan, hindi ka niya mamahalin. Bakit? Wala eh, kwento lang eh. Di ba? Pero pag DDS, na tanga, bobo, oto-oto, inutil, hampas lupa, pangit, manyakis, patay gutom, walang pera, nabubuhay sa retoke, kahit sabihin mo yang, laki ng titi ko, mahalin mo ba ako? Kahit hindi nila makita yung titi mo, mamahalin ka. Bakit? Sa itsura sila nagbe-base. Bakit? Kasi nga nabubuhay sila sa retoke. Tanga-tanga sila eh. Uto-uto, mga patay gutom, manyakis. Paritoke ka, gayahin mo yung mukha ni Dao Minsu. Gayahin mo yung mukha ni ng BTS. Ni tawag dito ni Jungkook. Tapos sabihin mo, mahalin mo ba ako? Kahit maliit ang titi ko, mamahalin ka yan. Bakit? Nagbibis sila sa mukha, hindi sa burat. Ganyan ang mga DDS na tanga. Pero pag DDS na nakalug lang konti, sige nga, pakita ka nga ng burat mo, anhin natin yung gwapo mukha mo, liit man titi mo. Kaya, ganun yung mga DDS na may utak kunti, yung mga nakakalog. Di ba? Nagets nyo mga kababayan? Ganyan. Kaya nga napansin nyo, yung mga DDS, nawawala sila. Dating 32 million, ngayon 1,000 na lang. Bakit? Simple lang yan eh, sabi ni Sarah. Lahat ng confidential fund ko ay totoong pangalan. Lahat ng confidential fund beneficiary ko ay mga totoong tao. Si kalug na DDS, nagtatanong kay Sarah, ipakita mo nga si Mary Grace Piatos, hindi niya maipakita. Siyempre si DDS na kalug, umaalis. Ayoko na nga sa'yo, bakit? Sinungaling ka, Mary Grace Piatos, hindi mo maipakita. Tapos ipakita mo sa amin si Mary Grace doon sa sa mall. Ikainan yun eh. Di ba? So pag DDS ka na kalog, isang sabi walang pruweba, lalayas ka talaga. Pero pag DDS ka na tanga, naniniwala sa retoke, kahit pangit na nagparetoke, tapos maliit ang titi, mamahalin ka. Bakit? Maganda ka na daw. Biruin nyo, nakabili ako ng Mustang ha. Ganito yan, sa comment doon sa binilhan ko yung vlogger, sabi sa akin ng mga DDS, bakit mas inunang bumili ng Mustang kaysa magpagawa ng ilong? Ha? Yung ilong mo ba kaya mong sakyan? Yung ilong mo ba pag nagbiyahe ka sa ulan, hindi ka ba mababasa? Di ba? Ganyan ang mindset ng mga DDS na tanga. Bakit daw mas inuna kong bumili ng Mustang kaysa magpagawa ng ilong? Putang ina nyo, bumili ako ng Mustang kasi kapag nagbiyahe ako, ayaw ko mabasa sa ulan. Bakit? Pag nagpagawa ba ako ng ilong, hindi ba ako mabasa sa ulan? Di ba? Nakita nyo yung mga DDS na bobo? Ganyan sila. Ganyan sila, katanga. Kaya kayo mga DDS, pag nagkapera kayo, ilagay nyo sa mindset nyo, bumili ng bahay, bumili ng lupa, bumili ng sasakyan. Hindi yung pag nagkapera kayo, nagpalagay ng soso, nagpatangos ng ilong, nagpalagay ng puwet, abot 10 years niyan, lalambitin din yan. Kasi bakit? Wala ka ng pera after 10 years. Bakit? Nagka-milyon ka ngayon, pinagawa mong ilong? Bakit? Yung ilong mo, masasangla mo yan? Yung ilong mo, may titulo ba yan? Yung ilong mo, kaya mo bang ilon sa bangko yan? Tang-ina ka? Ito yung mindset ng mga putang inang bobong DDS. Pag nagkapera, pagawa ng ilong. Pag nagkapera, palaki ng suso. Pag walang makain, masasangla mo yung ilong mo. Pag wala kang makamatirhan, masangla mo ba yung suso mo sa bangko? Sinong tatanggap na sasanglaan mo ng suso, tang ina mo? Kung ako sanglaan mo yan, tusukin ko, ballpen yan.
Di ba? Yun, mga kababayan. Kaya, alam nyo na. Kaya, yan yung mga DDS. Tawang-tawa ko sa comment section. Nabasa ko yung yung page ni Akim. Bakit mas inuna niyang bumili ng Mustang kaysa magpagawa ng ilong? Sabi ko talaga sa isip-isip ko, ganito ba talaga kabobo ang mga DDS? Malamang kailangan kong mag-drive ng Mustang kaysa wala ako sa big bike. Pag nag-uulan, nababasa ako. Oo, sa Mustang hindi ka nababasa. Bakit? Pag nag-ulan ba, pag nag-drive ka ng big bike, hindi ba kaya bang tabunan ng ilong mo? Putang inang yan. Kaya, ganun kabobo, katanga ang mga DDS. Kaya, parang si Pulong, may ICC warrant na si Bongo. Asan yung pruweba? Reliable source. Sino? Nga. Kaya nasabihang sabog, galit na galit. Naghamon ng hair follicle test. Kung ikaw DDS na nood, maniwala ka pa ba kay Pulong? Usapang warrant, hair follicle test ang bagsak. Utang ina nyo. Utang ina talaga. Natutula mga kababayan, sabi nga ni PBBM, hehehe. Mga DDS, masakit ba? Ha? Ay, nako. Kaya kayong mga DDS, wag na kayong wag na kayong tawag dito, mag-react. Tigilan nyo yung pagiging DDS ninyo. Diyos ko, ang mindset ng DDS pag nagkapera, magpagawa ng ilong. Mas inuna ko daw bumili ng Mustang kaysa magpagawa ng ilong. Utang ina nyo, yung ilong nga ni Miko Puge ng Japan, kalisngag, dako kay ilong, hindi ninyo sinaway. Si Respicio nga, baliktad na yung ilong ni halos higupin na yung bunguso niya . Hindi nyo nga sinabihang, dapat bago ka tumakbong mayor, nagpagawa ka muna ng ilong. Diba? O ba't hindi nyo in-advise yan kay Respicio? Bakit niya inunang tumakbong mayor? Yan. Alam nyo na, mga kababayan. So, hindi na natin masyadong habaan mga kababayan. Kasi may isa pa tayong live. So yun lang, maraming salamat po mga kababayan. Diyos ko po, kung ang mindset pala pag yumaman magpagawa ng ilong, putang ina, gawa yung ilong mo, tas yung bahay mo, pag binagyo, lumilipad yung bubong. Pag umulan, pag nagbiyahe ka, papasok sa trabaho, nabasa ka araw-araw. Kung mayroon ka naman pambili ng kotse, ba't hindi ka bumili? Bakit unahin mo yung ilong mo? Putang ina, mindset ng DDS. Kaya kayo nabansagang bobo . Kaya kayo nabansagang Pilipino. Bakit? Pag may pera, gawa ilong. Pag nagutom ka ba, yung ilong mo, malaga mo yan. So yun lang mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.